MAPE Physical Education 2. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga galaw. Kasanayang pagkatuto at koda. Describe the movements in a location, direction, level, pathway, and plane. Paglalarawan sa galaw ayon sa lokasyon. Ang malayang pagtakbo ay nagsasaad ng lokasyon kung saan maaari kang magtungo sa tabi, beside, sa harap, in front, sa ilalim, under, sa itaas, over. Ang paggalaw na di umaalis sa pwesto ay tinatawag na personal space. Tandaan, kapag hindi ka umaalis sa pwesto, ito'y tinatawag na personal space. Ang paggalaw na umaalis sa pwesto at may malayang paggalaw ay tinatawag na general space. Kung inyong napansin, tumakbo ang lalaki. Ibig sabihin lamang nito ay umalis ito sa kanyang pwesto. Ito ay tinatawag na general space. Paglalarawan sa galaw ayon sa direksyon. Ibig sabihin, maaari tayong gumalaw sa iba-ibang direksyon gaya ng paharap, patalikod, pakaliwa, at pakanan. Paglalarawan sa galaw ayon sa lebel. Ano nga ba ito? Inilarawan ang lebel ng paghinto at pagtakbo na nasa mababang lebel kung nakaupo. Ibig sabihin ay malapit sa sahig, tulad ng ipinapakita sa ating larawan. Ito ay nasa mababang lebel dahil ito ay nakahiga sa sahig. Katamtamang lebel naman kung nakatayo o bahagyang nakalayo sa sahig, tulad ng batang babae. Ito ay nasa katamtamang lebel dahil ito ay nakatayo. At mayroon din naman tayong mataas na lebel, kung palundag na tumatakbo na malayo ang mga paa sa sahig, tulad ng ipinapakita sa larawan, na kung saan ang babae ay palundag na tumatakbo. Ito ay nasa mataas na lebel. Paglalarawan sa galaw ayon sa daanan o pathways. Ano nga ba ito? Ang galaw sa pathways ay maaaring tuwid, pakurba o curve, at pazigzag, tulad ng ipinapakita ng lalaki. Paglalarawan sa galaw ayon sa planes. Ano nga ba ito? Ang mga galaw sa planes ay maaaring nasa frontal, horizontal, at sagittal.
Ang frontal ay humahati sa bahagi ng katawan sa harapan at likuran. Ang galaw dito ay side to side o pakaliwa at pakanan. Tignan ninyo ang babae sa larawan. Kung inyo mapapansin, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng pataas at pababa o side to side. At ang kanyang mga paa naman ay gumagalaw pakaliwa at pakanan. Ito'y tinatawag na frontal plane. Ang horizontal naman ay humahati sa upper o lower na bahagi ng katawan, tulad ng ipinapakita sa ating larawan, kung saan hinahati ang upper or lower na bahagi ng katawan sa kanyang pagtutwist. Samantalang ang sagittal naman ay humahati sa kaliwa at kanang mga bahagi ng katawan. Ang galaw naman dito ay paharap at palikod, tulad ng ipinapakita ng babae. Ang kanyang galaw ay paharap at palikod. Ito ang sagittal plane. Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga gawain. Nais kong isagawa ninyo ang mga sumusunod. I-video ang inyong sarili at isumite ito sa Messenger. Number 1. Galaw na nagpapakita ng personal space at general space. Number 2. Galaw na nagpapakita ng frontal plane, transverse plane, at sagittal plane. Gawain 2. Basahin ang tula at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Naiiba ako ni Rogelio F. Falcotilla. Ito ako, pagmasdan mo, kataway malakas ay husto. Mga paa ay matatag, mabilis tumakbo. Mahalaga sa pagkilos at anumang trabaho. Ating pangalagahan ang buhay na bigay niya. Bahagi ng katawan may katangian iba-iba. Gamit sa paglakad, pag-upo at pagtayo sa tuwina, mahalagang kayamanan sa higit pa sa pera. Mga tanong. Ano-ano ang mga kilos ng katawan ang binanggit sa tula? Number 2. Anong parte ng katawan ang ginagamit natin sa paglalakad?